bumagsak ako. Bumagsak ako. Bakit ka bumagsak? Hindi ko pinasukan eh. Napipikon din ako. Gusto mo, sikmuraan kita. Nilabas ako, sabi. Pinaupo, hindi naman ako pinauwi. Pinaupo ako dun sa dulo. Gandaan ko rin. Sabi ko, kailangan may mga 5 dunk ako. Pag hindi umubra to, meron pang bala, di ba? Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang. Okay. Meron na tayong guest na lumilipad, lumulutang sa ere. Oo. Mahang time. Sabihin ko na muna yung mga achievements ng usual, guest. Napakahaba. Ito 3-time PBA champion. 2005 to 2006. 2010. Winner. Saka 2013. PBA Finals most valuable player. Finals MVP. Hindi biro to. PBA most improved player 2008. Hindi ba back-to-back improved player? Hindi. Kasi after nun, PBA Sportsmanship Award. Ay, kasi humble kasi to eh. Tapos mabait. Mabait na. Friendly. 11-time PBA All-Star. 11 times? No. Ang hirap nun Oo. Ilang? Ikaw ba ilan? 9 lang ako. Mas magaling sa'yo mas magaling yan. 2 times PBA Mythical Second Team. Uy. Isa yan sa achievement talaga na Ito. Parang nasa top 10 ka niyan eh. Ito parang first time natin mag-guest ng PBA Slam Dunk Champion. 2004. 2004. Ano yan eh, yung pag-ano na dunk. Galing yan. UAAP Mythical Team 2002. Mga ano yan, yun yung mga kabatch natin sa era natin yan. Oo nga, no? Oo, 90s. So 2002. So, introduce natin ang ating special na guest na kasama mo din dun sa Gilas Legends. Sa Gilas Legends. Saka nakasama ko to sa national team. 2009. Si Cyrus Baguio. Yan. Good afternoon. Good afternoon sa inyo. Salamat sa pagpunta mo dito. Oo. Kamusta naman yung experience yun dun sa New Zealand, Australia? Okay naman. Malamig, no? Sobrang lamig. Winter kasi ngayon dun sa Australia at sa New Zealand. Mas mahirap ba maglaro pag malamig yung lugar? Oo. Mahirap mag-warm up. Kasi lamig nga eh. Sa edad namin, di ba? 2 oras kung mag-warm up eh. Matigas na yung mga litid eh. Sa round robin, ang hirap din. Parang gusto mong uminit na ayaw. Yan na ba usapan pagka Gilas Legends? Yung mga ganun. Mga warm up, mga matagal. Signs of aging. Baliktad nga eh. Dati di ako nag-stretching eh, nung kabataan. Konti lang. Saglit lang. Kamay-kamay. Ganun lang. Tapos okay na. Ngayon baliktad eh. Ngayon. Kailangan mas matagal yung stretching. Nagugulat. Sino bang nakita? Parang si Arwin nata na parang, nag-stretching ka na ngayon? Kasi di nga ako nag-stretching. Masyado. Pag itong Gilas Legends, sino ang player na looking forward kayong makasama? Na masaya to, kasama natin si pinakamasaya talaga dyan kasama, si Gary David. No? Ako kasi komedyante. Kwento eh. Ang dami niyang joke. Oo nga, narinig ko nga yung joke, yung kwento niya. Pero maganda kung saan na magkukwento pag nandito. Kasi bang... Pwede ba yun? Pwede yung balyahan to eh. Sa kanya na yun, kung ikukwento niya. So, kung si Gary yung... kung si Gary yung pinakamakulit, sino naman yung mahirap ayain sa mga gimmick? Pagkuwari nasa labas kayo, may ganun ba? Yung sobrang stricto. Alas 9 na, tulog na tayo. May ganun ba? Hindi naman masyado na Si Jeff Chan medyo hindi masyado, no? Si manager ata, ang alam ko, stricto. Stricto yung manager namin, si Jerry Calvero. Stricto-strictuhan lang yan kasi pinapatulog kayo para siya yung gigimik. Gawain ng mga salbayan. Hindi rin tayo nakagimik dun eh. Kasi parang nung sinasabi kanina bago magsimula, sabi ni RDO, medyo mahihayin ka daw, ganun, hindi ka gano'ng masalita. Ganyan ka ba talaga pag kasama din yung mga players? Kasi yung sa Alaska, alam ko,
pati si JV Casio, ganun ata din yung, yung ugali. More on, kasi ako parang observer ba? Saka mayayain talaga ako. Hindi ba naisip ng tao na parang suplado to, ganyan, o parang baka... Hindi naman, mabait naman ako sa personal. Approachable naman yan. Oo. Lang talaga. Kasi minsan may mga fans na mahihiya lumapit pag kawari ganun tahimik, o kaya hindi mo matimpla. Hindi mo matimpla kung ano. Okay ba to? Oo, baka sa pakin ako bigla nito. Ganon, hindi naman. Sige, bago natin umpisan, bago tayo bumalik sa Gilas Legends, pag-usapan natin yung kung paano nagsimula yung basketball sa buhay ni Cyrus. Oo, nung kabataan. Alam ko sa Mindanao siya nang galing eh. Yes, from Iligan City. Iligan. So, kung hindi nyo alam yung Iligan City, malapit siya sa Cagayan de Oro. Mga 2 hours from Cagayan de Oro. Kamusta ang basketball doon? Okay naman, medyo maliit lang yung probinsya namin eh. Pero marami namang doon, magagaling, di lang sa basketball. May mga din yun, mga... Ibang event. Singer, mga ganun. Si Bambam Gamalinda. Diba? Pati si Gimaw, ewan ko kung kilala niyo yung Gimaw ngayon na malakas na magta. Doon din ba si Glenn Kabuntin? Kabunting sa siya eh. Alam ko, Cagayan de Oro na. So, yun, ang ko kasi, yung tito ko is a PBA player. Matagal din si Rick Marata. Okay. So, yung Marata kasi yung middle name ko eh. So, kapatid ng mama ko, si Tito Rick. So, kaya napunta din ako dito sa Manila. Actually, nagbabakasyon ako. Bata pa lang ako, nagbabakasyon ako eh. So, sinasama ka ba niya sa mga PBA games siya? Oo. Kilala ko nila Berhel, yung mga teammate ni Tito dati. Talagang elementary pa lang ako. High school, nanonood na ako ng PBA. So, mga Marata pa lang. Mga gwardiya yan eh. Tsaka yung Bong Marata, no? Yeah, maraming sila. Tito Bong, Tito Tata. Yung gwardiya na dumadang. Oo, yung Marata. Si Tito Bong. Si Tito Rick naman, baliktad. Point guard talaga siya. Point guard talaga. Point guard. So, going back to, sa probinsya, second year high school ata, nag-varsity na ako sa school. Tapos, nag-represent din kami ng palarong pambansa. Probinsya nyo? Sa probinsya namin doon nag-start eh. So, pero maaga ako nag-basketball, mga 7-year-old ata. Maaga, nagba-basketball na ako. So, ang lang doon kasi sa Iligan, alam mo na, kasi probinsya, di ba? Yung basketball talaga doon, limited lang. So, kumbaga, naalala ko yung practice namin, talagang laro lang. Wala nang basic. Jump ball na. Basta laro na. Oo, sige, practice tayo. Jump ball na agad. So, buti na lang, yung isang tito ko, yung tatay ni Samuel Joseph Marata, yung player ng Lasal, parang tumulong sa amin dati noon. Na, sige, turuan ko kayo. Kasi naglalaro na siya ng PBL nung time na yon. So, nabibigyan kayo ng mga turo? No, tinuruan kami at least may, basic, di ba? So, malaking bagay din yon. After nun, third year high school. So, may kumuha na sa'yo? Nag-decide yung mga tito ko, kinausap pala yung parents ko na, sabi, kung gusto nyong mag-basketball talaga yung anak nyo, ilipat nyo sa Cebu. Kasi medyo mas advanced ang doon, ang basketball skills, 'di ba? Yung turo. So yun, napag-isipan nila mama, nila papa na lumipat ako sa Southwestern University kung saan din nag-aral din, naglaro yung mga tito ko. So, parang may connection na doon, para malipatan. Lagay nyo doon para medyo mahasa yung bata. Kamusta naman ang experience doon? Okay naman. 1 year lang, 4th year high school. Naglaro ako doon. Medyo nabigla din ako dahil grabe yung training eh. Yung mga takbuhan nila, grabe. Mas grabe sa Cebu. So, okay naman. Nag-finals kami. Tapos, nanalo din ako ng first slam dunk kata. Champion. Nanalo ako doon sa Cebu. Kalaban ko pa, college. Kasi nung college player kalaban namin kasi all-star ng yon. CAAA kasi yung pangalan nung parang UAP dito, CAAA. Yung time na yon, all-star. So una high school muna, mga all-star ng high school players. Laro kami. Tapos after nun, college na yung next. Slam dunk muna. Parang slam dunk muna so kumanood syempre. Tinawag ako nung player ng Southwestern ayan, si Baguio nagdadunk. Wala kasi may sakit ata yung mag-represent amin na school Southwestern. Hinatak ako kasi alam niya nagdadunk ako eh. So nung hinatak ako, sabi pwede ba to?
high school, pero same school lang naman. So, yun, kalaban ko sila Don, sila... Nagdadang na rin sila. Maluloyon. So, yun, parang natsambahan ko, nanalo ako. Chamba yun. Chamba yun kasi sa PBA, ganun din eh. So, hindi chamba? Oo, hindi chamba yun. Talagang, yung sa iligan pa lang, dumadakda ka na. Anong age ka nagsimula ko, third year high school, yung first kong, Sinong iniidolo mo nung time na yun sa pagdunk? Meneses? Hindi, kasi, syempre, nanonood ka na ng, di ba, NBA, sila Jordan, ganon. Pero gusto ko talaga kasi sa namin, sila Tito, malalakas din tumalon eh. Maliliit lang yan, pero malalakas din yung legs. So, ako talon ng talon. Doon ako nag-start eh, parang hindi ko abot yung ring hanggang sa umabot ng ring. Tapos may bola na, hindi pa rin pumapasok, yung paulit-ulit lang. So, yun. Napuwersa. Parang siguro, hindi pa naman uso yung wala pa akong mga workout, wala. Hanggang sa ginagano mo na yung bola, no? Na yun, mga 40 high school, na ako noon. Anong dunk ka nagpanalo sa'yo dun sa Cebu, parang patalikod? Hinagis mo yung bola? Parang patalikod, at saka yung sumabit ako sa ring, parang ginanong ko, taas ng talon mo nun. Parang Vince Carter, yung gano'n parang swing ako. Parang ginanon ko yung ring. Para sumobra ka pa sa ring, Tapos sumobra ako, parang ginanon ko. Tapos alam ko, binato ko yung bola. Tapos, parang patalikod. Mahirap yung mga dunk nito. Yeah. Oo. Yun. Talagang high flyer, no? Hindi natin malalaman yun kasi hindi natin naranasan yun. Dumadang ka rin naman, di ba? Pero yung ganong level, no? Ikaw, dumadang ka rin nung araw. Nung araw, nakakadunk din. Kaso dalawang kamay. Kasi hindi ko kaya mag-grip ng isang kamay. So, limited lang din yung... Kaya dalawang kamay. So, yun, yung nangyari doon, pumunta na kami ng after nung sa Cebu, kinuha na ako ni Tito Rick. Dito sa Manila na? Sa Manila na. Sabi niya, nung nabalitaan niya ba na parang gumagaling na ako. Sabi niya, dito ka na sa Manila. So, dinala niya ako dito. Anong school ka muna? Unang school ko na pinuntahan is Lasal. So, kasabay ko si Renren Ritualo. Tapos may yung kasama ko rin isang taga Cebu na magaling din, si Cesar Alo, na nasa States na hindi nag-PBA kasi nag-America. So, medyo puno pa ata sila noon eh. Nung time na yun, yung Lasal. Saan ka sumunod? So, ang nangyari, kinuha naman ako, pero parang ang nangyari kasi, binigyan ako ng 50% scholarship nung Lasal. Kasi tapos, parang team B lang. Parang gano'n. Na tapos sabi, 2 years ka pa bago ma-line up. So, sabi ni Tito, sige, lipat ka na lang. Baka ako sa ibang school. Ma-line up ka? Sakto yung naging assistant coach niya, si Coach Arik de Rosario sa Alaska. Kasi naglaro din si Tito sa Alaska eh. So, sakto. Sabi ni Coach Arik, dali mo na sa akin. Ba't mo pa dinadala sa iba? So, yun, try out ako doon. Nakuha naman ako. So, kaya nag-UST ako. All throughout ng college career mo? UST lang. Kamusta naman ang first year mo with UST? Okay naman. Coming from Cebu to from first experience mo Manila. Actually, hindi naman ako na-line up agad. Okay. So, nag-team B pa ako ng 1 taon. Tapos, the following year, kasi maraming nag-alisan. Kasi, naalala mo yung NBA. Umalis sila. So, galit na galit si Coach Arik. Kasi, di ba, yung mga players doon, naglaro na kasi, syempre, may pera eh. Malaki yung offer ng NBA. Meron pa silang natitirang atang 1 taon nun eh. Hindi na nila tinapos. So, yung time na yon, yun na yung na-line up na kami. Dumating na si Nino Gelig. Yun, sila Gilbert Blau, Oreta. Yun, sila Richard din, naabutan ko pa eh. Si Dale Singson, yun, mga champion din dati sa UST. Yun na yun. Tapos, sunod-sunod na. Kamusta ang run nyo with the UST? Okay naman. Nakakalungkot lang. Hindi kami nag-champion. Pero nag-finals kami. Okay. Against Lasal. Yeah. So, ito yung team na dapat kasama ka. Pero napunta ka ng UST. Oo nga. So, maganda din yung nun eh. Umabot din ng Game 3. Actually, akala ko nga champion na kami. Naman kami ng 3 points ata nun. Seconds na lang. 14 seconds na lang. Game 3. Naka 3 points pa? Na 3 points pa ni Aldeguer. Na overtime, talo kami. Pag overtime, wala na. Sayang, no? Oo. Wala na, sisigawan na, kala ko champion. Pero sabi ko, okay lang.
yun nga, pagdating ng PBA, na ano naman, nakatikim din ng champion. Sa professional pa naka-champion. Yeah. Naging, may isang mga instances na nag-sit out ka daw ng Ay, oo. Sa UST. Ng isang UST, taon. oo. Kasi, ba nangyari nun? Bumagsak ako. Bakit ka bumaksak? Hindi ko pinasukan eh. May isa sa mga rason niyan ba? Hindi, kasi ang nangyari nun, Oo. naglalaro ako ng PBL. Amateur, di ba? Okay. So, naglalaro rin ako sa UST. Nung time na yun, kompleto class card ko nun eh. Diba? May bibigay mo dapat sa mga prof pagpasok mo. Niyaya ko nung, mga teammate ko sa PBL. Puta tayo, Subic. Ganyan. Huwag ka na pumasok. Sila, wala na silang school. Ikaw, Oo. meron pa. Trabaho na alam mo nila. yan, parang napasama ako. Doon. Tapos, Sinong player yan? basta PBL. Madalas mga teammate ko sa Happy. Sa Happy. So, Sinong mga madalas Siyempre, ikaw ang mag-invite bata. sa'yo? Sila yun. Sisihin natin sila, Cyrus. Okay. Sa Kilayan. Yan. Basta yung ng beach. mga teammate ko nun. After nun, kasi Subic, tapos dumiretso pa kaming Batangas after nun. Nag-beach kayo? Oo, taga. Siguro, ilang weeks yun. Tuloy-tuloy. 2 linggo. Tapos, ang nangyari nun, tinamad na ako pumasok. Parang, sobrang late na eh. Sa kasabayan mo kasi, nagtatrabaho na. Kumbaga, sabi ko, hindi na sila nag-aaral. Inisip ko nun, baka akala ko matulungan ako. Siyempre, di ba, varsity ka. Hindi, tutulungan ako nito ng school kasi player ako eh. Yung pala, wala talaga. Galit na galit si Coach Arek sa akin. Talagang minumura ko. Ba't ko daw di pinasukan? Kasi sabi nila, kung pinasukan ko lang, kahit bagsak ako, pwede pang gawa ng paraan eh. Kasi pumapasok ka naman. Hindi talaga ako pumasok. So wala talagang chance. So yung taon na yon na nag-sit out ka, sit out ako. Sa PBL ka na lang? 2001. Nag-sit out ako. Hindi ako nakalaro ng UAP. So nag-aaral ka lang nung time na yon. Nasuka mo ba yung mga subject or the next kasi whole year PBL ka na lang? Nag-PBL ako okay. So yun, pero ko naman nakapaglaro pa ako ng 2002. Yun yung last ko sa UST. Pero kung naglaro ka naka-champion kaya? So, alam pero hindi sa time ko sa UST kasi hindi naman panay pasok kami ng semis Final Four. Ewan ko, baka hindi ko alam kung... Kasi nawala ng partner si Ninyo Gaelig doon. Dunking duo ko yun. Oo. Malakas din yun, si Ninyo. Nasa Qatar na siya ngayon. Nasa Qatar na. So, yun lang. After nun, na ako, 2002, 2003, nagpa-draft na ako ng PBA. So, Red Bull. Ilang ka nun? 2003, around 2 ako, 14th overall. Tapos nakapirma ka? Sa Red Bull. Red Bull. Buluman din ako sa Butas ng Karayom nun. Hindi naman ako line na tryout ka? Tryout? Hindi, kumbaga kinuha ko ng Red Bull tapos paano ka malaline up nun? Nandun si Vince Season. Kompleto pa. Willie Miller. Oo nga. Jordi Tugade, di ba? Junti Valenzuela. Sobrang puno. Tapos may pa sila Devon. Basta lakas ng Red Bull nun. Tiyaga lang ako. Sabi ko, sige. Practice ka lang. Practice lang ako. As a rookie, sinong gumagabay sa'yo dun sa team na player? Kasabay ako si Enrico Villanueva Siya ang makausap sa'yo. Nagkasabay ka sa UAP. Kasabay kami kasi kabatch ko rin siya sa UAP. Pero nauna siya maglaro sa akin. Tapos, humabol na lang ako. Alam ko, hindi ako nakalaro ng first. Buong season. The next season na ako na line up. 2004. Oo. Hirap nun. Parang nagkasabay na lang din kami nito maglaro. Kasi 2004 ako nagpa-drop. Okay. Kasabay mo si James Yap, no? Sila James. Tapos ang kasabay niya magpa-drop nun, sina PJ Simon, hindi rin Tapos sa year na namin, doon sila nakalaro. Kaya malakas yung year na yun Oo. Gumanda yung PBA din. Actually, meron pa akong isang taon sa UST. Kasi di ba nag-sit out ako. Di ba? 5 years, di ba yung playing years na. Hindi mo na nilaruan? Hindi ko na nilaro kasi parang nag-decide si Tito Rick yung na magpa-draft na daw ako ng PBA. Ayoko pa nga Sabi ko, sayang dito, tapusin ko muna yung UAP. Kasi nakikiusap din yung mga pare sa UST. Hindi rin makalisan. Parang nagpatulong pa ako sa magulang ko. Sabi ko, ma, ayoko muna mag-pro. Kasi,
sayang, tapusin ko muna yung UST. Hirap humindi sa pari eh. Wala akong kakampi. Oh. Sabi nung parents ko, hindi, makinig ka sa tito mo kasi galing na siya dyan. So, hindi ko nalaruan yung last ko sa UST. So, kaya nagpa-draft na ako. Medyo yan nung na-draft ka, 14th, no? 14 kasi kasabay namin yung NBA players. Nung nawala na yung NBA. So, lahat ng mga star players doon sa puro NBA yun eh. Sa Adukol, di ba? Sila Eddie Laure, Ferriols. Si Enrico nga lang sumingit nun sa una eh. Ang number 1 namin doon si Mike Cortez. Number 1. Tapos Adukol. Alam ko Adukol. Tapos Laure. Tapos Enrico. Yun. Kaya hindi, Harvey Carey muna. Jimmy, Alapag. Sabay ko rin. Pero na siya, pang-siyam na siya. Oo. Tama. Malakas yun. Malakas din yung yung batch na yun. Dami namin. 2003. Halftime saglit. Kung hanap mo ay balyahan sa sports at action, nandito ang Sports Plus. Easy mag-sign up, siguradong legit ang thrill. Off-court, tuloy pa rin ang balyahan. Like, comment at subscribe to Balyahan with GB and RDO on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. Makipagbalyahan na rin sa Balyahan with GB and RDO Facebook group. So, unang taon mo, pinapanood mo lang muna yung mga as in, ang hirap ng part na alam mo yung naglalaro ka sa UAP pagdating mo ng PBA. Hindi ka makalaro? Parang, tagal ko nang wala eh. So, ang maganda nangyari lang doon kasi niyaya ko ni Topex Robinson maglaro yung Panalay. Laro kami sa Bulacan. Doon bumabalik yung kumpiyansa kasi nawala talaga eh. Nung na-line up ako sa Red Bull, hindi na ako marunong maglaro. Parang, pasa na lang ako. Depensa na lang ako. Nawala ba yung kumpiyansa? So, bumalik sa Panalay. Bumalik nung niyaya ko nito. Laro tayo sa Bulacan. Yun, laro kami. Tapos unti-unti kong naibabalik yung bumalik yung kumpiyansa ko. Ito, tinatanong natin sa mga rookie, nung rookie season nila, sino ang nag-welcome sa'yo sa PBA? Ayan. Ibig sabihin kasi lalo na high flyer ka, malamang kuwari may nadakdakan ka, ganyan, o titira ka, binigyan ka ng isa. Meron ba nag-welcome sa'yo na player na? May tumira ba sa'yo? Oo. Sa PBA? Wala naman, pero alam ko sila, Dennis pala, ma-physical ba? Pero sa college, meron talaga yan, parang initiation yan sa UST. Talagang pinagtitira kami, mga rookie. Oo. Dadaan ka lang, Pero okay lang yan, kasi bumawi din naman kami nung may rookies. Kami naman, bang! May iyak pa nga. Ayoko lang sabihin, may umiyak pa nga eh. Sino yun? Hindi na. Hindi, as a high flyer sa PBA, sinong unang na posterize mo? Kumbaga yung nadakdakan mo na may sumabay. Wala naman ako dinakdakan kasi parang maliit yung kamay ko eh. Na-highlights lang. Na-highlights lang. Sino yung na-highlights mong patalikod na tira? Marami namang sumabay sa akin. Wala bang memorable na parang na may sumabay na marami. Kuya mo, di ba sumabay? Ito, napasabit ka na niya na Hindi, si Yancy. Yung kuya niya. Minsan, may mga parang gusto ko na siya supalpalin, hindi ko maabutan. Nalilipat niya dito. Dito na gumagano pa dito. Galing. So nung nag-uwi ka sa Barako, walang naging kuya ka dun sa team na parang, alam nila na nakaupo ka. Hindi, sila Junti, yung gumagabay sa akin nun. Sila Jimwell, Torion, kasi Bisaya din yun. Okay. Sabi na, laro ka lang dito, mahiya. Andun sila nakagabay sa akin. So, malaking bagay din yan. Alam mo yan, may Bisaya din, di ba mahihain ako. Tapos, nandun sila. So, si Willie, kamusta naman si Willie? 1 year ko lang nakasama din. Okay. Makulit yun. Sobrang makulit si Willie. Napunta naman siya ng Token Tex. Na-trade siya. So, nagkaminuto ka na nun? Kahit pa paano? Nung time na na-trade sila, sila Lordy, sila Junti, yun na yung parang tumaas na yung playing time ko. Wala na. Maugutan si coach eh. So, doon na lumabas yung laro ko. 2008 ata, 2009. Medyo 2009, nakasama ko pa to sa national team. Actually, dapat di ako kasama doon eh.
Si Coach Yeng lang talaga na Coach Yeng, sa akin, no, na nag-vouch. Sinawagan ako, sabi, gusto mong sumama sa Philippine team? Sabi ko, tatanong pa ba yan, Coach? Philippine team na yan. So yun, napasama ako. Yun lang, kauna-unahan at kay isang lang, experience ko, 2009. Meron ba kayong notable na nakalaban no, na memorable sa inyo? Kay Cyrus? Oo, na magkasama kayo sa national team. Ako, ang naalala ko, lahat ng nakalaban namin, pinakitaan ni Cyrus ang laro. Ayoko, kung aaminin niya, humble yan. Oo nga. Hindi, maganda naman yung yung mga performance ko doon noong 2009. Kaso nga lang talaga, ang lalaki talaga ng kalaban. No? Nung time, lumitaw ang laro talaga. Nung time na yun kasi, wala kami naturalized na all Filipino. Oo, puro kami Pinoy talaga. Asi lang sila, di ba? Pinisi. Kulang kami ng malaki. Wala kami sentro eh. So, pero malaban pa rin naman. Sayang nga, si Kelly, no? Na-injured din. Yung time na nagkasakit ata siya. Yeah. Sayang sana, nakatulong sana sa team. So yun lang yung nag-iisang ko. Philippine team. Pero pala, naglaro kami nung youth ako. 19 under. Kasama ko kuya mo. Si Yan. Sa India? Yeah, India. Sa India. Yancy, sila Enrico, Kirby. BJ Manalo, Kirby, Enrico. Naglaro kami, youth. So, RP Youth. India. Kamusta restrictions nyo doon? Pwede ba kayong kumain sa labas? Ganon? Mga street food? Subukan nyo ba yung mga pagkain sa India? Baka, no? Oo. Sarap doon sa India. Nandun si Yao Ming, no? Kalaban namin si Yao Ming pala. Oo. 19 pa lang si Yao Ming nun, pero laki na. 7'5 na ata siya. Nasutan mo naman siya. Ganun ba yung pag may malaki, kailangan masyutan ko to? O kaya Wala, lakas ng China nun. Tinambakan na ata kami nun. Nung naglabang kami. 7-footer yun. 4 ang 7-footer nila. 7'5". Sino pa isa? Nakalimutan ko isa. May malaki. Wang Sisi. Wang Sisi ba? Wang Sisi, nakalaro mo rin, no? Oo. Dalawa sila, Yao Ming, Wang Sisi, magkasama sa national team. Nag-finals MVP, co-MVP mo si L.A. Tenorio. Yeah, tama. 2010. So, sa team ka nito, anong team ba ito? Alaska. Yeah. Actually, galing akong Ginebra niyan. Naglaro ako ng Ginebra ng 1 year. Tapos, kalagitnaan, nag-trade kami ni Willie Miller. Kami yung magka-trade niyan. So, nag-Ginebra si Willie, ikaw Alaska. Tapos, ako naman sa short stay mo sa Ginebra, kamusta naman? Okay. Sobrang, daming fans. Sarap talaga maglaro sa Ginebra. So, unfortunately, parang, limited time. So, nagpa-request ako ng trade kasi sabi ko, gusto ko pa maglaro. Sabi ko sa manager ko. Yung time na yon parang, si Willie din sa kabila. Parang gusto din nata lumipat. So, kami yung pinag-trade. Isa lang yung manager namin. Si Boss Dani. So, sige. Parang minutes ang problema. Minutes. So, sabi ko, gusto ko maglaro eh. Ilang taon pa lang ako noon. Mga 20. Prime mo pa yun. 28. Di ba kakagaling lang natin ng noon eh. Ng Philippine team. 28 ka lang. Sabi ko, parang gusto ko pa maglaro. Ayokong prime years. So, yun. Nakuha mo naman siya sa Alaska. Medyo. Doon naman, nababad talaga ako. Tagal ko. Yun yung pinakamatagal ko, 6 years sa Alaska. Ang coach nito, Coach Tim Cone. Kamusta naman siya as coach? Okay, sobrang galing. Sobrang Sa lahat ba ng mga coaches mo, meron kang parang tinitreasure na buti, dumaan ako dito, marami ako natutunan in and out of the court, gano'n. Actually, yung pinakauna ko sa UST, di ba, si Coach Arik, yun talaga. Yung stepping stone ba, kumbaga. Kung dahil sa kanya, kasi binigyan din ako ng break sa UST. Lumabas din talaga yung laro ko. Tapos after Coach Arik, ito na, sa Red Bull, si Coach Yeng naman. Malaking bagay din sa career ko. Nasigawan ka na ba niya? Naman. Lahat kami. Lahat kami. Walang yun. Hindi lang nakuha sa video. Ano ang mga pinakamasakit na nasabi sa'yo ni Coach Yeng? Lahat kami kasi dumadaan. Kasama yun sa namin yung pag-usbong ng karir ba. Kasi isa lang yan pag malambot yung puso mo, wala. Pag pinapagalitan ka lang naman ni Coach Yeng pag may katangahan kang ginawa. Diba? Naalala mo ba ang last time na ang isang katangahan na nagawa mo na kinall out ka ni Coach?
Dalawa yun eh. Alam ko yung, yung una kasi may laro ata kami na parang kailangan mag-rotate. Kasi mainit si Aris, di maunahan. rotate kayo sa corner. O kailangan mag-rotate kami sa kanya. Eh, yung time na yun, hindi ako naka-rotate. Parang nagdalawang isip pa ako. Nakashoot. Dapat fully committed ka Out mag-rotate. si coach yun. Pinagalitan talaga. Buka talaga. Parang gusto mo sikmuraan kita. Sabi ko, May umuo na ba? May umuo na ba? Coach, sigmura mo. Sige po, okay po, deserve ko po yan. Yung isa? Yung isa naman, grabe yung turnover ko. First quarter pa lang, siguro naka-4 na ata ako. O 5 turnover. First quarter pa lang to Tapos ang masaklap pa, yung mga teammates ko nagto-turnover din. Ang dami namin turnover first half. Tapos tambak pa kami. Kalaban nata namin Hinebra. Sa dagat. Galit talaga si coach. Talagang, Tapos sabi niya sa akin, isang turnover, papauwi na kita. Gumanon sa akin. Tapos ayan na. First 5 na naman ako sa third quarter. Nag-turnover ulit ako. Ayun. Nilabas ako. Sabi, pinaupo, hindi naman ako pinauwi. Pinaupo ako dun sa dulo. Umupo ka dun sa dulo. Dun ako, sa dulo. Upo ako. Ang kulit pa ng fans ng Hinebra. Parang sumisigaw. Bagyo. Ganun ako sa taas. Sabi ni coach sino mo yung mga yan? Mga kabagalak mo ba yung mga yan? Hindi, Lebra fans. Sabi ko, coach. Pero ang pinauwi ata si Jimwell Torion. Talaga yung umuwi. Masunurin si Jimwell. Pero hindi pa ako line up nun Kinuwento lang sa akin. Pinauwi yun. Umuwi si Jimwell. Sumunod talaga. Masunurin, no? Masunurin si Jimwell. Baka lalo magalit Tuwa yung coach kasi sumusunod sa coach. Iba kasi ako, hindi ako uwi. Pag uwi na kanya. Tapos, sinong pinaka-favorite mong coach sa PBA? Yun, si Coach Siyempre, parang kasi, alam mo si Coach kasi parang siya lang ang nag-iisa na prangka. Sugar coating. Prangkahin ka, walang cooking, sugar coating. Cooking sana yan sa namin, term namin. So, hindi ka bobolahin. Talagang straight up parang wala kang shooting. Parang yung kanya. Talagang sasabihan ka niya. So, mas appreciate niyo yun. Mas mas gusto namin kasi yung parang, di ba, bobolahin ka na, you're good. Tapos, hindi ka na mapala gagamitin. Di ba? So, yun yung isa sa gusto ko kay coach. Parang tatay ba? Ang dali lang kausap. Stricto siya, pero talagang makikita mo yung niya, yung pagmamahal ba ng player. Nagko-compliment ba siya? Nagko-compliment din siya? Hindi siya mahilig mag-compliment kasi kumbaga parang parang kailangan yung respeto mo ba kasi pag yung coach kasi na parang masyado mong ka-close, nakakabiruan mo, parang alam mo yun, na parang mawawala ka ng respeto. Kailangan may gap. Parang may gap. So, si coach, yun talaga siya. Parang tatay talaga. Pero sa labas, sobrang bait. Sobrang bait, wala akong masabi. Tapos, pangalawa naman, si Coach Tim. Yun talaga. Parang talino. Sobrang talino din. Kumbaga, laging nababasa yan. Puro basketball. Libro. By the books, no? So, yun yung dalawa yung paborito. Coach Tim at saka si Coach Tim. So, champion ka sa Red Bull? Red Bull, isang champion. Tapos, dalawa din sa Alaska. Kay Coach Tim yung isa. Tapos, kay Coach Luigi Trillo naman yung pangalawa. Wala na siya Pure of Dozier. Yes, Yung import. Wala na. Nalipat na si Coach Tim kasi nun sa Magnolia. Oo nga, no? Tapos sa match-up, sinong sa tingin mong ka-match-up mo na sa teammate o kalaban? Sa kalaban. Sinong James Shop. James Shop? Lagi, di ba? Sila Kagiwa. Ang hirap din ng mga kabantayan ko. Puro magagaling. So ngayon, sa mga player ngayon, sinong mahalin tulad mo sa kanila? Sa nakikita mo mga player ngayon sa PBA? Sa PBA. Ngayon, mga rookies. Yung mga bago. Ganyan. Nakikita ko, si sa Rain or Shine, sino to? Parang ako din maglaro dati. Nokum yun, galing, di ba? Grabe mo take, no? Sila Richie Rivero, di ba? Bolik, yun. Mga nakikita kong mga the next. Parang
Mga dos. Yeah, Dos, tres na. James, Mga gwardiya. Saya nga, no? Hindi kasi, yung magdedepensa sa'yo nun, as two guard, meron ka bang iniiwasan na dumidepensa na parang pag ito, mahirapan ako shoot dito, pag ito, Ay, oo, marami. Sinong pinaka... Sila Ryan Reyes, di ba? Hirap ako nun, grabe yun. Sila Ronald Tubid. Yung talagang magagaling dumipensa. Talagang maiilang ka dahil andyan lagi sa harapan mo eh. Ang galing pa sumundot, di ba? Ikaw ba napipikong ka? Kasi ikaw very calm ka eh. Parang calm, collected. Oo, pero ako naman, kasi di ba, tahimik lang ako. Hindi naman ako... Nadadala ka ba sa trash talk? Napipikon din ako. Tao lang din. Napipikon Sino din ba, ako. may nagtatrash talk ba sa'yo? Wala naman. Sa PBA? Sisirain laro mo. Hindi naman nagtotok to eh. Hindi, pag siya, niloloko. Oo. Di ba, pinapansin? Marami naman. Meron naman mga trash talker, pero wala naman na parang pinapatulang ko. So, parang ikaw, okay lang, laro lang, gano'n. Laro lang. Never ka napikon sa play. Wala naman. Kaya ka nanalo ng Sportsmanship Award. kasi laro. Kaya tinitingnan ko na, tama, deserve mo yung Sportsmanship Award. Ito naman sa Slam Dunk Champion ng PBA 2004. Naalala mo pa to? Sino yung kalaban mo this time? Sila, sino ba kalaban? Joey Mente, no? Joey Mente. Joey Mente. Ang nagturo pala dyan si Rich Alvarez. Si Rich, sila Sanitos, Ronald Tubin, PJ Simon. Yun yung mga naalala ko. Mark Ping, si Ping Riz, nagdunk. Si Ping ata. Kalaban ko rin. Si Ugnatan, hindi. Tama. Reynel. Si Reynel. Naalala ko. Sa Cebu yun sa Cebu. Sa lahat doon, sino sa tingin mo yung isa sa mga parang threat sa competition? Si PJ, kasi si PJ Simon. Oo. Kasi malakas din dumunk yun. Si PJ, pati si Mente, ganda rin ng si Rich, si Alvarez. Si Mente kami nag-finals. Yun talaga. Medyo kasi malit si Joey. Mas malit sa akin yun. Mga 5'10 na nga. 5'10 si Mente. Pero grabe din tumalon. Naalala mo pa yung nagpanalo sa'yo na dunk? Siguro yung alam ko kasama ko si Bitoy nun humulon. Ginanon niya yung bola. Tapos kinuha ko patalikod. Pag ganyan, kinuha mo yung bola dito. Tapos reverse. Tapos 360. 360 na patalikod. Nag-360 ako. Tapos yung windmill, no? Yeah. Parang yung last, binato ko sa board tapos patalikod. Parang ano yung planado na lahat yan? O tinignan mo muna, ginawa na itong plano ko, tapos... Hindi, pinagandaan ko rin. Sabi ko, kailangan may mga 5 dunk ako. Pag hindi umubra to, meron pang bala, di ba? So, pinractice ko na, hindi naman pwedeng doon mo lang gawin Meron bang isang dunk na hindi mo nagawa na dapat gagawin mo nung competition na yon? O lahat nagawa mo? Yung 380. Ano yun? Hindi ko alam 360 Oo. Mas mataas pa sa 360. Hindi, yung siguro, inisip ko noon yung bato sa board tapos 360. Kinulang, 350 lang. Mahirap yun nakakahirap yun. Di ba? 350 lang pala yung kaya, no? Hindi kaya 360. As a high flyer ba, meron kang parang hanggang gantong edad dapat nakakadunk pa rin ako? May ganun bang... Ngayon kaya pa rin. Nakakadunk pa rin naman ako. Di ba sabi ko, nung December, nakakadunk pa ako. Ito nasa New Zealand kayo? Hindi na nga. Na-MCL ako kasi naglaro pa ako ng MPBL, di ba, Valenzuela. So, kondisyon ako ng araw-araw kami ensayo. Nakakadunk na ako ulit at 44 years old. MCL ako. Laro-laro lang, pick-up game. Ayun, pahinga ng 2 buwan. Nawala ulit. Bale, babalik ulit yan. So may eagerness pa rin na talagang tumalon. Sana, hanggang 50, kaya pa. Pero, ako sa ngayon. Kasi hanapin ng katawan, inahanap mo ba yung yung feeling ng nasa ere? Iba yung yung dapat malakas yung legs mo talaga para magawa mo lahat. Parang nagsisirkus kasi ito pag tumira. Tapos minsan may ginaganon niya. Ang hirap nun Tapos masushoot pa rin niya. Ang daming sumasabay. Kasi pag kaya mo din yung core mo, kaya mong umikot ng nasa ere, diretso pa rin yung tira Kumbaga
okay pa rin yung aim. So, after Alaska, saan na ang... After Alaska, na-trade ako ng Phoenix. Tapos 1 year ako sa Phoenix. And then, nalipat ako ng NLEX. Kay coaching. Kami. Na naman. So, yun yung last sa PBA. Ang ganda, no? First and last. First and last. Yeah, tama. So, medyo sweet pa rin. 2 years naman ako sa NLEX. Bago ako nag-retire. Nung pandemic. Oo nga eh. Hindi na ako sumama dun sa bubble. Sa mahirap ata to kasi walang labasan. Ilan taong ka nito nung nag-decide ka na? 39 ata. 38. Parang magano'n. Personal ba siya talaga na parang okay na ako? Ganun? O kasi, kumbaga, ilang taon na inisip ko, ilang taon na rin ako nun, di ba? Tapos may mga bata na mga kapwestuhan ko. Parang sabi ko, giveaway na lang ako. Mas mas mahaba pa to sila eh. Ako, kaya ko pa naman maglaro. Kaya ko pa makipag-kompetensya dun eh. Sa team ka. So sabi ko, giveaway na lang ako. Kasi, ito pala, malapit na rin eh. Patapos na rin yung career ko. So, nag-decide talaga ako na, tapos nag-pandemic pa, parang sabi ko, ito, sign na ata to eh. Na tigil na. So, yun na yung last ko. Ano naging buhay mo after PBA? After PBA, yun nga, di ba, nag-pandemic 2 years. So, hindi ako naglaro nun. Talagang bahay lang, di ba? Na-stuck tayo sa mga bahay. So, in short, tumaba ako, no? 75, alam ko, 73 ata to 75 yung playing weight ko nun. Umabot ako ng 84 ata. 9 kilos? Malaki rin yun, ha? Umabot ako ng ganun. Talaga, siyempre, kain ng kain. Sarap kumain ng pandemic, di ba? Tapos yun na, tinawag na ako ng Valenzuela sa NPBL. Pinalaro ako. So, niline up nila ako. After ilang years of kaya nga, pandemic, medyo hirap ako nung naglaro ako noon. Sobrang hirap ako dahil overweight nga. Hindi ko, yung utak ko okay, di ba? Parang hindi sumusunod eh. Alam mo yun, bagal mo na. Kaya mo ba? Ang baba mo na tumalon. So, unti-unti bumalik. Bumalik siya nung talagang halos 1 year din eh. Nagpa-condition ako. Diet, tapos pa-condition. Mabalik naman siya. May mga dating PBA players ka nakasama sa Valenzuela? Sila Ron J. Ron J. Buenafe. Tapos sila Patrick Cabajo. Yun, yung mga nakasama ko nun. Actually, si JR Kinyan, nakasama ko rin last year ata. Ngayon, sa Cebu siya ngayon. Nasa Cebu naman siya ngayon. So, yun yung last ko. Kamusta ang competition ng MPBL compared sa PBA? Ang MPBL kasi, mabilisan sila. Puro bata kasi, di ba? Puro college players halos. So, medyo mahirap yung competition doon dahil takbuhan. Sa PBA kasi medyo pacing. Pacing. Puro utak lang. Dito medyo mahirap. Kaya lalo na sa position ko. Guard ako eh. So kailangan diyan mabilis. So doon kami nahirapan. Pag big man okay lang eh, 'di ba? Big man rebound ka lang naman. Pero pag guard talaga, so mga 'di ba half ng age ko, kabantayan ko. 20 plus. So sabi ko, mahirap ata to. Baka ma-injured lang tayo. Kaya yun yung last ko. Last year. Tapos ito, mga tour na ng bumalik na yung laro niya noon eh. Kaso, parang umayaw ka na rin yata, no? Oo. Kasi, parang, nung makukondisyon ka, yun naman, pag natanggal na naman kami. Di ba? Hanggang elimination na. Sabi ko, sayang, kondisyon na ulit, sayang. Tapos na-out na kami. Pag na-out kayo, next year naman ulit. So, ako din, bumalik na rin yung dati kong laro eh. Talaga? Nung hindi pa ako marunong. So, ito ba yung 12-year-old? Hindi pa ako, banong-bano pa talaga. Panood namin pag naglaro kayo, 12-year-old. Wow, batang-bata sa court. Parang 12 years old ulit. Pag pinaglaro mo ako ngayon, bumalik na yung dati kong laro. Oo nga. Nung hindi pa ako marunong. Bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna! Nasa Balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-i-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. Kamusta naman yung mga biyahe? Ito, bakit dito na yung mga, ito masayang part na itong mag-tour. Kasi ito para sa fans talaga eh. Yung Gilas Legends.
So, kasi naalala ko kanina nag-uusap kayo tungkol sa mga nabibisitang mga bansa. Tapos kung kung mamimili kayo ng titirahan. Australia, no? Australia ba? New Zealand. Saan ba kayo nag-tour ang Gilas Legends or kayo as yung mga veterans? Itong sa Perth, sa Melbourne, tsaka sa Auckland. Canada, US, wala pa. Last year, Canada. Last year. Kayo din magkakasama? Hindi, last year, yung Canada, wala pa. Wala pa. Wala siya. No? Sakto dito yung manager. Canada daw, pati pero US. nag-Canada na siya dati. Canada. Pero hindi kayo. Yung PBA Moto Club. Yeah. Isang grupo. PBA Moto Club. So, yun. Okay naman ang lamig, no? Sa Australia, no? Sarap din ng ganyan kasi, di ba, libre na. Bakasyon. Bayad pa kayo. Libre lahat. Siyempre. Hindi naman siya talaga totally bakasyon kasi dami rin namin ginagawa. Fan service kasi yan eh. Nag-entertain kami ng mga Pilipino. Pero bakit Australia yung naisip nyo na parang maganda tumira? Okay yung gobyerno no? Tsaka malinis. Malinis. Maganda yung klima. Malamig siya pero hindi siya nag-snow. Para siyang LA. Diba? Hindi nag-snow. Pero malamig. Hindi mainit. So kung mag-retiro kayo, gusto nyo tumira sa Australia. Ganoon lang kami minsan kung ano yung mapuntahan na yung bansa, inisa lang dito kayo. Diba? Para sa Canada. Gusto ko dito Canada kami. Gusto rin kami sa Canada. Lahat na lang. Pala yun. Nung nakarating kami ng Australia, ganun din. Yung New Zealand, ganun din. Okay dito sa New Zealand, fresh air. Kung mayroong bansa na gusto nyong puntahan as Gilas Legends, meron pa ba? Yung mga hindi nyo pa napupuntahan? Sa Gilas Legends, siguro sa Europe. Hindi pa kami nakapag-Europe tour Pakilista na lang yung So manager. si Manager Jeric nang bahala dyan. Jeric Albero. Malamang doon yun naman gusto tumira ulit. So syempre gusto namin mapuntahan. Europe, tapos sunod US naman, US tour. Yun, Japan, o kung saan merong mga Pilipino na homesick, na gustong makahalubilo kami, makasama kami. Tsaka yung alam namin na sumusuporta talaga sa basketball ng Pilipinas dati. Totoo. Yan yung mga tsaka grabe din supporta ng mga Pilipino. Addict din talaga sa basketball. Lalo na sila, busy sila sa trabaho doon. Diba? Lalo na ang kaming mga nurse, ganyan, mga nurse, PBA fans na pag nakita kayo, nawawala yung stress nila sa puro trabaho. sila work kasi gustuhin man nilang pumunta ng Pilipinas para manood ng basketball o para manood ng Gilas, FIBA Asia, World Cup. Minsan di sila makaalis So kami yung pupunta sa kanila para makapanood naman sila. Although retired na kami sa Gilas, pero dala pa rin namin yung pangalan. So excited pa rin sila. Kumukuha nga sila ng mga jersey, no? Yung pala pwedeng merch, no? Gilas. Mga jersey. Merch nila pwedeng sign. Sasign sila, nagpipicture. Ito yung namin, parang kumbaga payback namin sa kanila ba? 'Di ba nung time na naglalaro kami, syempre TV lang sila, kaya punta sila sa Araneta, doon lang sila sa upuan. Ito kasi parang nakakahalubilo namin. Pupunta sila sa court, papapirma, picture. So, yun yung namin, yung goal talaga namin na hindi namin nagawa nung naglalaro pa kami. Ngayon, nakasama, di ba, nahawakan ka na. Parang, minsan nga, naging kaibigan na namin So, yun ang goal namin sa mga tours namin. Nakakatuwa totoo yan. Kasi nakakataba ng puso yan sa player at sa mga fans. Nagsasabi pa nga na, uy, De Ocampo, dito lang pala tayo magkakatagpo sa Australia. Uy, idol, dito lang pala kita makikita sa New Zealand. Parang natutuwa sila na hindi nila kami nakita dito sa Pilipinas. Pero doon, parang face-to-face natutuwa sila. Yeah, especially yung mga taga-province, diba? Mga taga-Mindanao, diba? Hanggang TV lang. Mga taga-Visayas. So, sila ba? Parang natutuwa sila. Yung mga tao, pag nagkasama sa aming mga Pilipino, parang masaya rin sila. Kasi sila magkakasama, nakita-kita sila doon. Parang nabubuo yung community, Filipino community sa ibang bansa. Tapos, syempre, binibigay namin yung best namin sa game para mapaganda yung laban. Kaya, kumbaga, masasabi namin na successful yung naging tour namin sa Australia, New Zealand. Yung journey mo naman sa basketball, tapos na ba? O meron ka pang plano to be part of the team as a coach or
May mga ibang player kasi nagko-coach na. Kasi Ellie, sa bayan mo, di ba ngayon, maging coach siya ng Magnolia. Magnolia. Kaya naman, yung akin kasi more on parang mas gusto kong magturo sa mga bata. Yung coaching kasi parang hindi ko pa nakikita sa sarili ko. Mas parang gusto kong yung experience ko, yung share. Turo-turo ko, gusto kong i-share sa mga bata para siyempre magabayan. Mga dadakdak ng mga bata niyan. Oo. Saka yung mga ganun-ganun, no? Ang hirap nun yung ginagawa niya. Ganun-ganun. Bagay, yung coaching, rin yan. Medyo stressful yan. Okay na turo-turo. Yung mga moves na ganun, meron ka bang PBA player na ina-idolize at that time or meron kang nakikita? Sila, yung mga idol ko kasi, di ba? Kobe, sila Iverson. Ako kumbaga, mahilig ako mangopya. Di ba? Parang ngayon ko lang nakita yung move na yun. Di ba? So, ginagawa ko sa court. Kumbaga, ginagawa ko sa practice, sa scrimmage. So, 'di ba, hindi pa uso YouTube noon Oo. Kung ano lang makita mo sa laro. Dami ng kung 'di ba, mga clinic dati, 'di ba? Milo, dami mga clinic ngayon. YouTube nandoon na lahat. So, mas ang advantage ng mga bata ngayon. Well, kahit sa bahay ka lang, pwede ka na mag-practice ng skills. Hindi ka na magbabayad pa, 'di ba? So, Iverson, pati Kobe pala yun, no? Yeah. Kobe, sino magaling? Kobe, LeBron? Kobe, syempre. Jordan. Teka lang, meron pa Michael Jordan o si Kobe. Sige. Michael Jordan or Kobe? Oo. Syempre, Jordan tayo. Kasi idol ni Kobe si Jordan. Michael Jordan or LeBron? Jordan na rin. Jordan, no? Sa count natin, lamado si Jordan. Oo, Pero sa mga kabataan, si LeBron. Wala pa tayong na-interview na sobrang bata kasi. Si Richie. Kobe siya. Kobe siya. Kobe siya. Okay. Kobe. May nakalaro ka na ba na NBA player like scrimmage or mga practice games or exhibition? Wala pa. Kasi siya, nakalaro siya. Nanood ako nung All-Star nung nandun sila Kobe. Ikukwento ko na naman. Alam naman ng mga tao yung ginawa mong napakaganda. Lebron, Shadow. Konting-konti na lang talaga Aabutan ko na yun. Kung mayroong NBA player na gusto mo ma-meet, meron ba ba na gusto mo sa NBA player? Sa ngayon naglalaro or retired na? Kahit naglalaro. Si Anthony Edwards, gusto ko rin maglaro yun. Si Ant-Man. Si Iverson o si Steph Curry, sino mas magaling para sa iyo? Iverson at saka si Curry. Sino mas magaling para sa iyo? Si Curry yata. Curry? Tika-solo kasi ni Iverson nung una, di ba? Sabi. Pero nung yung bago prime. Steph Curry, Iverson muna. Prime ni Iverson. Hindi mo rin ma-check yun. Nag-MVP yun no? Nag-MVP rin ba si Steph Curry? Hindi, si Iverson parang hindi yata. Na-MVP? 2001 yata, no? Tama na. Isa. Yun yung nag-final siya. Ang kalaban ba nila, Lakers ba kalaban Lakers nila? Yata kalaban nila nun. Tama. Talo sila. Pero yun ang pinakamagandang laro ni Iverson. Grabe, ang galing. Kasi nagpakabait yata siya nun Nakinig na siya sa coach niya. Practice. Hindi na siya nagpa-practice Tapos nag-practice na siya. Yun yung evolution, di ba, ng player. Crossover yun. Talaga yung mga di ba, yung crossover na ng Iverson yung time na yan. Change of direction Ang galing. Dami na Dami ng mga moves ngayon. Pag magkakasama ba Gilas Legends, basketball pa rin pinag-uusapan nyo? Hindi naman. Minsan, meron din, hindi maiwasan. Pero syempre, kulitan, gano'n. Mga knock-knock, mga joke. Sige may anong knock-knock ang meron kayo? Merong knock-knock po Sige nga, saan natin tapusin, Cyrus, para makita naman natin. Para makita naman ng mga followers natin yung other side ni Cyrus. Scoot na airline. Yun ang knock-knock niya. Hindi, wag yan. Wag yan. Parang okay naman. Wala naman itong censorship Scoot na airline yun
Kasi, na-delay yung flight. 2 hours, mamaya 3 hours na, 5 hours na. Yung pala, sira na yung aeroplano, cancel na yung flight. Oo. Nag-knock-knock tuloy siya. Scoot. Anong knock-knock? Scoot who? Scoot. Kantahin mo na. Hari ng sablay. Hari ng sablay. Yun. Asan yung Scoot? Sablay daw yung Scoot. Akala ko. Nasiraan. Hindi nakakating. Di nagtawanan naman kami. Kasi nga, minsan lang naman mag-joke Pag minsan lang mag-joke ang isang kasama mong seryoso, matik yan. Pagbigyan mo, tumawa ka talaga. Kasi minsan lang nag-attempt. Bihira lang mag-knock-knock niya si Cyrus. Tawanan natin. Si Gary at saka si Arwin. Para yung knock-knock Oo, nako. Gusto ko marinig yung knock-knock ni Gary Arwin. Sino ang dun sa sitwasyon na stranded kayo? Tapos na-cancel yung flight. Meron bang uminit ang ulo? May ganon? Ang tanong, meron bang hindi uminit ang ulo? Ayan. Meron ba? Meron bang hindi? Bad trip na lahat. Oo. Kaya, ano yun, lesson learned yun. Baga, sa susunod na trip ng Gilas Legends, iaayusin na namin yung airline. Mas okay. Ano bang preferred nyo na airline? PAL, syempre. PAL, Philippine Airlines, baka naman. Okay yan, Siyempre, Philippine team, Gilas Legends. Mga maganda, mga Qatar, ganyan, Qatar Airways, no? Mga Emirates, mga magaganda na, syempre. Naman, manager, pakisulat na. So, abangan po natin ang susunod na bibisitahin ng Gilas Legends kung saan mapapanood nyo ulit ang ating mga PBA heroes at hopefully at that time na mapanood nyo sila, makakadunk na ulit si Cyrus. Kasi yung goal ko. Matapos yung taon, makadunk ulit. Yan, aabangan natin yan. Cyrus, baka may mga message ka sa mga fans mo at mga PBA fans din. Ayun, maraming salamat sa mga taga-suporta nung simula ng career ko hanggang sa natapos. Ayun. At saka sa family ko sa probinsya, sa Iligan, sa Davao, sa Cebu, at saka sa mga kamag-anak ko sa ibang bansa. So, salamat sa inyo and sana suportahan nyo pa rin ang paglalakbay namin ng Gilas Legends. Yan. Maraming salamat, Cyrus. Thank you. Sa iyong kwentuhan. Di naman siya ganun kayain. Soft-spoken lang. Makwento na rin. So, ang ganda nung knock-knock joke. Game over, pero di dito nagtatapos ang balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.